Siya na mga kababayan yung representative ng ating Pangulo. Lalo nito mga kababayan, manggagalaiti yung mga DDS. Kaya si Martin, yung ratings ni Martin mga kababayan sa surveys, pataas ng pataas, spaghetting pataas. Si Sara, tinalo na po, 9 points. Yung lamang sa latest survey mga kababayan ng Okta yata yun. 48 na lang si Sara, 49. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Tawang-tawa mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi despite sa mga panggugulo ng kampo ng mga Duterte, lalo na nung nakalipas na taon 2024, nag-intensify po ng panggugulo. Maganda pa rin ang ating economy. Lalong gumanda yung ating economy. Kaya niya siguro Mr. Maravillas, lalo silang nagwawala ngayon. Target na yung 2025 national budget, gustong siraan po. Sabi ni Congressman Paulo Ortega, kaya ito ginagawa sa kanyang pananaw ng mga Duterte. Ang endgame niya ni Digong para magkinabang yung kanyang anak na si Sara kasi tinanggal ng Kongreso. Binawasan mga kababayan ng more than 1 billion, 1.3 billion yung tinanggal sa budget ni Sara. Ang natira, 733 million na lang. Kaya gustong tablahin ng mga Duterte yung national budget for 2025. Siniraan ang siniraan. Sabi yan ni Paulo Ortega, mga kababayan, gusto niyang i-manipulate yung budget process. Sabi ni Paulo Ortega. Yan sabi niya sa post niya, mga kababayan. La Union 1st District Representative Paulo Ortega believes that former President Rodrigo Duterte's claims of blank appropriations in the 6.3 trillion national budget this year is ultimately designed to benefit his daughter, Vice President Sara Duterte. Solon says he knows in game of Digong's blank budget tirade and it involved Sara, VP Sara. Gustong tablay ni Digong yung budget. Hindi kasi napagbigyan yung request na more than 2 billion na budget ni Sara. Paano naman po pagbibigyan? Hindi niya ma-justify yung paggamit ng pondo. Hindi may paliwanag si Mary Grace Piatos. O ngayon, going back doon, mga kababayan sa kalagayan ng ating economy, gumanda na. Sabi dito sa balita ng Daily Tribune, Marcos satisfied with 2024 economic numbers. Hindi po umobra mga kababayan yung paninira ng mga Duterte. At ngayon po, yung kinaiinis nila, si Speaker Martin, talagang ang tingin natin mga kababayan, siya yung tinitrain ng ating Pangulong Bongbong Marcos na successor. Si Martin mga kababayan yung nag-represent ng ating bansa sa World Economic Forum. Na nag-attend dyan, usually, ang pinadadala natin, hindi mismo yung Pangulo ang pupunta, yung mga economic managers, yung Finance Minister or Finance Secretary, yung NEDA Secretary, kasi World Economic Forum. Pero ngayon po, si Martin Romualdez na nandun. Ayan si Martin, Investor-friendly Philippines. Speaker Martin Romualdez reaffirms the commitment of the Philippines to listen to concerns of investors to foster a more business-friendly climate in the country. In his message during the breakfast interaction of the Philippine delegation to the 2025 World Economic Annual Meeting with global business leaders Wednesday, January 22. The dialogue centered on investment opportunities in the Philippines. Siya na mga kababayan yung representative ng ating Pangulo. Lalo nito mga kababayan, manggagalaiti yung mga DDS. Kaya si Martin,
Yung ratings ni Martin, mga kababayan, sa surveys, pataas ng pataas. Spaghetti pataas. Si Sara, tinalo na po. 9 points. Yung lamang sa latest survey, mga kababayan ng Okta yata yun. 48 na lang si Sara. 49. Ayan o, 49. Si Martin, 58%. Yung trust and satisfaction ratings niya po. Yung ating Pangulo, 65%. That's her. Kaya nakikita naman kasi ng ating mga mamamayan Filipino, gumanda ang ating economy. And the President is very, very happy. Ayan po, sabi dito sa balita, President Ferdinand Marcos Jr. expresses satisfaction with the government's performance on the economy in 2024 during the 24th National Economic and Development Authority Board meeting na ginawa po sa Palasyo Malacanang. Sabi po, mga kababayan ng ating Pangulo, I am quite satisfied. I'm even proud. I would go as far as saying I'm proud of things that we have achieved. Walang epekto po yung panggugulo ng mga Duterte. Madaling sabi, sila man lang po ang maiingay. Yung mga vloggers nila at mismong si Digong at mga kakampi niya na kakarampot na lang na mga politikong laos na. Iniwanan na po ng kanyang dating mga kakampi. Dating mga political allies. Kasi sino ba ang didikit sa ganyang uri ng tao? So sabi ng ating Pangulo, we have to make it known to the people that this is what we are doing. So it has to be in a language that is easily digestible and in a language that makes sense to Juan de la Cruz. We're falling behind in making the connection between what we are doing and the lives of ordinary Filipinos. In simple language, mga kababayan, gumanda na yung ating ekonomiya. At sa paganda ng ating ekonomiya, naramdaman ng ating mga kababayan na pilit nililunod sa pamamagitan ng mga kontrobersy ng kampo ng mga Duterte, mga false narratives, false accusations. Lalo na yung latest po, yung issue sa budget, nagawa-gawa man lang po. Wala man katotohanan na may mga empty or blank items yung budget. Kaya nga, yung challenge natin, sabi kasi, gusto nilang dalhin sa Supreme Court. Di dalhin ninyo. Para masuri yung mga documents na pinapakalap ni Ungab. Congressman Ungab pala, hindi Ungas. Sorry. Higa niya, Mr. Maravillas. Parang sinadya mong, ginawa mong ungas yung Ungab. Congressman Ungab. Hindi po ungas. Malinaw na. Pero may pagkaungas. Hanggang nakakita na batas, blanco yung mga items. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sinungaling yan si Digong. Walang ganyan. Hanggang anya nakakita na pinasang batas, blanco. Yung budget, blanco. Walang ganyan. Pati si Risa Ontiveros, na kritik ng ating Pangulo. Wala ba na niya kung nakitang ganyan? Ganon. Pati si Chis Escudero. Maging si Amy Marcos. Bumaliktad si Amy Marcos pagdating dito sa national budget kahit hindi siya pumirma. Tulad ni Risa Ontiveros. Wala ba na ganyan? Gawa-gawa nila. And possibly, yung sinasabing blankong pinapakalat, hindi man yun yung final budget. Siyempre, blanco yun. Pero yung batas na pinasa, mga kababayan, General Appropriations Act, talangan blanco. I-download ninyo. At questionin ninyo sa Supreme Court para magkaalaman sinong tinakot ninyo. Yan, mga kababayan, masyadong desperado para lang, para gatungan yung mga tao, magalit sa ating administrasyon. Paano magalit? Gumanda na ang buhay ng ating mga mamamayan sa bagong Pilipinas. At proud na proud yung ating Pangulo with the figures sa pag-unlad ng ating economy. Talo pa nga natin, mga kababayan, ngayon yung China. Pagdating sa economic growth, ano kayo ngayon? So sabi ng ating Pangulo, while multiple infrastructure projects are still underway and might not be finished before his term expires, Marcos emphasized the long-term benefits that
we will begin. The President mentioned the opening of the Bataan-Cavite Bridge, which would ease traffic congestion in Metro Manila and open up the places in Central Luzon, in Calabarzon, among other projects. Ang Marcos po is a builder tulad ng kanyang tatay. Unparalleled mga kababayan ang kanilang achievement pagdating sa mga pagpapatayo ng mga infrastruktura. Nakita ninyo yung mga big ticket projects na hindi nagawa mga kababayan ng previous administration. Sinimula na ngayon ng ating presidente at iyan ipagpapatuloy ni Martin pag si Martin po ang finally maging successor ng ating Pangulo. Kaya tinitraining na nandun sa World Economic Forum. You see? So sabi dito, he also called for a thorough consolidated report on the government's efforts to ensure food security in the country, to explain to the public the steps that the government is taking. Kaya ginagawa natin ito mga kababayan. Kaming mga sumusuporta sa ating Pangulo, araw-araw ito yung ating dinidiscuss kasi pag hindi po magtatagumpay sa pananira ang mga DDS, nilulunod nila sa pamamagitan ng pagpapakalat ng fake news. Fake news peddler mismo yung dating Pangulo. Yung mga mamamayan pa naman, hindi man po lahat, yung majority, hindi man nila makumbinsi. Makikita natin yan sa mga surveys. Pabagsak yung Duterte, padipad yung Martin Romualdez at si PBBM. Diba? Madaling sabi, hindi tumatalab yung kanilang paninira. Pero, nevertheless, huwag tayong complacent. Kahit yung NEDA po sa economy, ganun din yung advice. Hindi dapat maging complacent or complacent pala. So sabi ng ating Pangulo, nanawagan siya for a thorough and consolidated report on government's efforts to ensure food security niya dito sa ating bansa at maipaliwanag sa publiko yung mga steps na ginagawa ng ating gobyerno. NEDA Secretary Arsenio Balisacan stressed the government must avoid complacency. He affirmed his commitment to making economic growth more inclusive. This year, ang government target is to sustain a higher growth trajectory with a gross domestic product target of 6.0 to 8.0% compared to 2024 6.0 to 6.5%. NEDA also aims to achieve a headline inflation rate with 2.0 to 4% and poverty incidence below 13.2% this year and 9.0% in 2028. Yan po ang walang pagod na pagtatrabaho to achieve the objective ng ating gobyerno, ng ating administrasyon. Ibaba ang poverty incidence. Bawasan ang mga mahihirap. Gawing middle income ang mga mamamayan para gumaan ang kanilang pamumuhay. O di ba napakagandang pangarap ng ating Pangulo. Kaya yung 20 pesos per kilong bigas, magiging immaterial po yon. Kasi pag maganda na yung buhay ng mga Pilipino, kahit may inflation, kaya niyang bumili ng kahit 100 pesos per kilo. Ang pag maganda na yung buhay ng mga tao, walang epekto po ang inflation. Sabi nga ng dati kong station manager sa radyo, huwag ka niya magproblema huwag mo niyang problemahin yung pambili. Problemahin mo kung paano dumami yung iyong pambili. Di ba? Ang ibig sabihin, gumawa ng pera, yan ang dapat na sentro ng efforts ng mga tao. Matuto kang gumawa ng pera, maraming pera. Kasi pag ikaw ay marunong gumawa ng maraming pera, immaterial po ang presyo ng kung anong bilihin po. Kasi kaya mong bumili, marami kang pera eh. Tama po? Kahit makinig kayo kasi sa mga success coach, yun ang itinuturo. Kaya tingnan niyo yung mga successful people. Pag kumain po sa restaurant, hindi tinitingnan ang presyo, tinitingnan yung sarap ng pagkain. Order lang ng order. Ganon dapat ang mindset. Tingnan niyo yung mga maunlad na bansa at mga cities. Di ba yung cost of living nila mataas?
Punta kayo sa Amerika, punta kayo sa Japan, punta kayo sa European countries. Ang cost of living nila mataas. O bakit walang reklamo yung mga tao doon? Kasi habang mataas yung cost of living, maganda naman yung kita nila. Kaya pumupunta tayo doon. Yung mga Filipino nagtatrabaho sa ibang bansa. Bakit po? Habang mataas yung cost of living, mataas yung sweldo. Ganun lang yon. May pambili ka ng pangangailangan mo kahit mataas yung presyo. Yan ang dapat na ma-achieve natin. Kaya yun ang target ng ating Pangulong Bongbong. Nevertheless, sabi ng ating Pangulo, pangarap ko niya na ibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos. Hindi man niya yun campaign promise po na ibababa niya talaga. Pangarap niya na once halimbawa naayos na natin yung agrikultura, kailang grabe pong trials. Pinagdadaanan natin. Challenge. Kasi nga po, yung mga natural calamities po, hindi man natin yan mapipigil. Natural calamities nga tumatama sa atin, nadidestroy yung ating mga sakahan. Ang importante, mabilis yung recovery natin kasi nandyan nakatutok ang tulong ng gobyerno. At yung mga affected families, immediately may ayuda na kinakagalit po ng mga Duterte. Ayaw nila sa ayuda. Ang ibig sabihin nila, gusto nila magutom kayo para magalit sa ating gobyerno. Hindi po yun papayagan ng ating administrasyon, ng ating Pangulo, ang ganong uri ng sistema. That is sabotage, mga kababayan, ng political adversaries ng ating gobyerno, ng ating Pangulo. So ang target po ng ating gobyerno, ibaba ang poverty incidence below 13.2% this year and 9.0% sa 2028. So sabi po ni Balisacan, NEDA will continue to drive economic transformation by diversifying and developing new growth drivers, enabling the adoption of new technologies, raising economic productivity, and establishing meaningful collaborations with various stakeholders. Yan kasama po ni Martin Romualdez doon sa World Economic Forum sa Davos, sa Switzerland, yung ating mga tycoons, mga negosyante po. Kasi yung mga negosyante, laking tulong nila, sila yung nagkikreate ng employment. Pag maganda yung negosyo po, maganda yung investment, dumadami yung job opportunities. Lalo taon-taon po, marami, thousands of our kababayans ang gumagraduate sa iba-ibang kurso na kailangan po yung trabaho. Tama po? Kasi yung mga nag-graduate po, hindi man yan pwedeng i-absorb lahat ng gobyerno, na magtrabaho lahat sa gobyerno. Tama po? It will also work with Congress to secure development priorities to ensure fiscal programs, support growth, and institutionalize the regular conduct of monitoring and evaluation, integrating into budgeting, planning, and investment programming. So, very promising mga kababayan ng ating future. Basta't wag lang nating pansinin ang mga ginagawang pananabotahe, panggugulo ng previous administration po, ng mga politiko allied with the previous administration. Kaya dapat natin gawin para masustain ito. Sa midterm election po, sa May, i-shoot natin sa inidoro yung mga kakampi nila. Tama? Sila ngayon kasi yung pumalit na salot sa lipunan. Noon, yung mga dilawan. Ngayon, yung mga dilawan nakisama na sa ating administrasyon. Diba? Ang pumalit na salot po, yung mga DDS. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum.
Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Tinatahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.